So mga kabanat, good morning. At narito yung video ni Congressman Atienza mga kabanat. Ito'y patungkol sa issue kung saan nyo natandaan kagabi, nag-live ako sa ginawa nilang pagsampa ng reklamo, itong tinatawag na mandamos para hikayatin itong ating Pangulong Duterte na bigyan na ng o baga payagan na itong gamot na itong inintroduce nila palagi, itong IBM nga gamitin na ng taong bayan. At ang gusto ni Congressman Marcolita mga kabanat ay alisin na yung tinatawag na prescription. Kumbaga wala nang reseta kasi ito yung minsan nagpapahirap din dahil nga alam naman natin ang mahal ng bayad sa doktor sa panahon ngayon ng reseta mga kabanat. So inamin din ni Congressman Marcolita na nag-usap talaga sila ng harap-harapan ni na President Duterte mga kabanat at talagang si Secretary Duque gusto pang ilihis yung sistema mga kabanat. Buti na lang pinaliwanag mabuti ni Congressman Marcolita, pero sa kabila nung nag-uusap sila ay talagang pinilit ni Congressman Marcolita pinilit nila na magsampa na talaga ng mandamo sa Korte Suprema para talagang matuluyan na. Kasi alam naman natin tila mayroon talagang malaking big pharma na sa likod ng ating mga ahensya. Yan ang pananaw ni Congressman Marcolita mga kabanat. Kasi nakita nyo dito, mamaya pinapanood ko sa inyo, mabahaba itong discussion niya na sa kabila ng nag-usap sila talagang pinipilit ni Duque na mayroon daw sila off level. Ang gusto ni Congressman Marcolita, alisin ng yung tinatawag na prescription at payuhan na lang, ipakita na lang sa publiko kung paano mag-take talaga ng ganitong gamot. So panoorin niyo ito mga kabanat, hindi ko lang mabanggit yung pangalan kasi alam niyo na. So panoorin niyo nito mga kabanat para sa inyong kabatiran. Ay nakikita nila na mas bigyan natin ng prioridad 'yon dahil buhay po ang pinag-uusapan. At nakikita ko naman po sa kabila, ito pong pinamumunuan ng ating economic cluster. Naiintindihan naman natin na kapag tuluyan naman pong bumagsak ang ating ekonomiya, ganun din po yung magiging suma total. May hirapan din naman ang mamamayan. Kaya kung ako po ipapayagan yung makapagsalita ng konti ako sa ivermectin, baka ako naman ito'y makatulong. Kasi po, ang pagkakaalam po namin, nababasa naman po namin sa mga lumalabas na mga datos sa internet. At alam ko naman po kayo nakasubaybay din dyan na Mr. President. Ako ay hindi naman kalaban ng vaccine eh. Tama. Ito po ay may inom ninyo kahit na po bakunado na kayo. Maaari pong ito ay magamit naman natin. Total ang sinasabi po ako ng napakaraming eksperto. Wala naman pong katibayan na ito ay merong adverse effects. Sa napakarami na pong mga pagkakataon na nagamit ito ng iba't ibang mga tao sa maraming panig ng daigdig. Anong malay po natin, Mr. President, na sa kakahanap po natin ng napakaraming mga bagay-bagay lang natin maibsan ng konti itong dinaramdam ka ako na paghihirap ng ating mamamayan. Wala naman po siguro mawawala sa atin, Mr. President, sapagkat napakamura naman po ito. Alam mo, sinabi ng Presidente, harap-harapan. O sige, i-agenda nga natin yan sa susunod nating meeting at pag-usapan natin uli yan. Tapos sumagot si Secretary Duque. Mr. President, nag-issue naman po kami ng off-label. Sabi ko, Secretary, pinapasalamatan po namin yon. Kaya lang, naman po ninyo pagka off-label, natatakot pa rin po yung mga doktor kasi may pagkaalanganin yon. Ang pinag-uusapan po natin dito, yung mabilisan, malawakan na pagbibigay nito, kasi baka ito'y makatulong kasi preventive ito. So halimbawa ako, napainom natin yung maraming bahagi ng ating population. Halimbawa, lumitaw sa datos ngayon na prevent natin. E di ngayon, hindi ma-overwhelm ang ating mga ospital. Makikita nila, medyo bumagsak yung pumapasok sa ospital. Kasi nga preventive po ito, Mr. President. Yun po yung nilalayon namin. Ito yung gusto namin ipakiusap na bigyan lamang ng daan. Sa karamihan po ng pinag-iisip nating problema, gulong-gulo na po tayo. Kalabisan ba ako, Mr. President, na isama po natin
sa mga bagay-bagay na pwede natin gamitin. Sabi ng President, reasonable naman yung request mo eh. Sabi niya, kaya sige, pag-usapan natin. Pagkatapos ng isang araw din, narinig ang Pangulo, sinabi niya, ay hindi po natin pwedeng pigilan yung pasyente at yung doktor, bahala sila kung anong makakabuti sa kanila. Ibigay natin kalayaan. At patulan nila yung sitwasyon na kinabibilangan nila sa pagkakataon na yun. Mahirap naman kanya, baka nga gumaling siya doon. Huwag natin ipakit kanyang gano'n. Ang oportunidad na mag-usap yung pasyente at yung doktor. Nakakatulong naman yun dyan eh. Pagkatapos, kahapon, ay minabuti na namin na i-file na sa Suprema yung petition namin na para sa gano'n, mamanduhan yung FDA at saka yung DOH, gumawa na ng kaukulang aksyon para maipalaganap na yung paggamit ng sa COVID-19 din. Lalong-lalo na sa mapaminsanang variant ngayon na kung tawagin ay Delta variant. Well, yan na nga po sana ang sususugan ko Kong. Sa punto na yan, bagamat kahapon po marami ng pakikipagpanayam na ginawa sa inyo. Pero sa kabatiran po sa ganang mamamayan ng ating palatuntunan ito, ano po ba yung mga salient points ng inyo pong petisyon na inihain po sa kataas-taasang hukuman kahapon, Kong? Yan, essentially kasi ang petition for mandamus ay isang remedyo na binibigay ng ating mga batas. Kung ang isang tribunal, ang corporation, ang isang board, o isang opisyal, o isang tao, unlawfully neglects the performance of an act dictated by a duty arising from office, station, or trust. And there is no plain, speedy, and adequate remedy in the ordinary course of law. So po pwedeng ang petitioners, both in the character of a taxpayer and concerned citizen, sabi ng Korte Suprema sa kanyang ibang mga desisyon, there is, sabi niya, the right of any petitioner to seek the enforcement of a public right and compel the performance of a public duty. Most especially if that public duty, sabi niya gano'n, involves, sabi niya gano'n, a mandate from the Constitution. So, sa petition namin dyan, ang pangunahing ginamit namin ay yung provision ng saligang batas. Anong nakalagay? That the state shall protect and promote the right to health of the people. Ngayon, ito'y alam kong talagang titimbangin ng Korte Suprema. Ito bang ginagawa natin ngayon? At di natin sinisisi ang gobyerno diyan. Kahit anong klaseng gobyerno sa ibabaw ng lupa ngayon, nagkakagulo, naghahanap talaga ng mabuting solusyon. Isa na tayo diyan. Pero kung itatanong natin siguro sa Department of Health o kaya sa FDA, ito bang pamamaraan na ginagawa natin na talagang nagkukumahog tayo? At ito, sinasabi ko nga, lilinawin ko, talagang nagsisikap ang ating pamahalaan na talagang itawid tayo sa ganitong klaseng kagipitan. Pero ang itatanong natin sa DOH, sa tingin mo ba sapat na ang nakasaad sa saligang batas na pagpupromote at saka pagpuprotect ng health? Palagay mo sapat na? Palagay ko walang makakasagot doon sa panig ng DOH. Walang magsasabi ngayon sapagkat tuloy-tuloy pa rin ang nauospital. Tuloy-tuloy pa rin ang namamatay at nasasawi sa ating mga kababayan. Kaya kung ang tanong mo ay itatanong ko, may kasapatan na, meron ba kayong datos o meron ba kayong kakayahan na sagutin kung itatanong ko sa inyo, yung bang nakasaad sa saligang batas na promote and protect the right to health of the people, ibig mo bang sabihin substantially natutugunan na ba natin yun? Baka hindi nila masagot yun din. At ang katotohanan po, ang panawagan po ng mga health experts, sa mga probinsya, hindi sapat ang sinasabi nila. Hindi po sapat ang ginagawa namin ngayon, ang mga kagamitan sa ospital at napakarami po sinasabi kung ang pag-uusapan ay paglaban po sa COVID, Kong. Kasi nga, ngayon lang naman dito sa ating generation, sa panahon natin, ngayon lang natin hindi naman tayo nabuhay noong 1918 na din. Palagay ko. Or nung Spanish flu, Kung meron man, mangilan-gilan na lang. Pero tayo na nabubuhay ngayon, talagang lang naman natin naranasan itong ganitong klaseng pagsubok sa buhay ng isang bansa. Kaya nga, nagkukumahog tayo. Napakaraming pamamaraan na ginagamit natin, trial and error. Kaya nga natin pinipilit ito na total, nagbalangkas naman kami ng batas din. Halimbawa, katulad nung isinangkot namin ito sa aming petition dyan, ito yung Republic Act
11517. Ano itong batas na ito, Jen? Ang batas na ito is authorizing the President to expedite. Diyan matatanda mo, this act authorizes the President to expedite the processing of permits, licenses, and certificates in the period of public emergency. Ang daming gustong tumulong. Merong gustong mag-compound ng I-15, pero kakailangan nila yung tinatawag nating LTO, License to Operate. Kailangan nila yung PR. Ito yung Certificate of Product Registration. Meron pang PCPR. Merong DEU. Merong CSP. Merong EUA. Ang sabi ng batas, pabilisin natin because we are in a period of emergency. Ini-invoke namin yung batas na yun, Jen, sapagkat ang kalaban natin ay panahon. Panahon, opo. Mag-issue sila ng EUA para sa IBA. Magagawa nila, Jen. Because under Executive Order 121, yung pinaliwanag na natin, mga nakakaraan natin pagtalakay, 3 conditions lang masasatisfy nito, Jen. Outrightly, mag-i-issue ng EUA dapat ang FDA. Ano bang kahalagahan nun? Pag nag-issue ka ng EUA, marami nang mabibili sa mga butika. Ma-access na ng mga tao yung ivermectin, hindi yung nag-issue naman kami ng off-label kapag ka off-label din, nahanap ka ng doktor, okay, gagawa ng prescription, mabuti kung 500 pesos lang ang siningil niya. Opo. Tapos bibili ka ng isang ivermectin, 25 pesos lang. Mas palagay mo na lang, bumili ka ng 10, di 250 pesos lamang yun din, di ba? Tama po, Pwede mas mahal pa yung prescription. Samantalang kung wala ng off-label, wala ng prescription yan, ma-access ng tao. Madalian ngayon at malawakan ngayon ang paggamit. Ang importante rin preventive character nitong drug na ito. Para sa ganoon, kukunti na lang sana ang pupunta sa ospital. Kapag kumonti ang pupunta sa ospital, hindi ma-overwhelm ang iyong health facilities ngayon. Yun ang ating pinaka-direksyon na tinutungo sana din. Opo. Pero doon sa punto na yun, sapagkat ang petisyon niyo po nga inihain niyo sa Korte Suprema, ako naman, in-expect ko, ang ating mga justices, ang expertise na mga ito ay batas, at hindi po naman may kinalaman sa kalusugan, hindi kaya kunin din nila ang kanilang opinion ng FDA, ng DOH, at sa puntong yun, baka tumagal na naman tayo, Kong. Jen, yung sa tumagal, wala tayong magagawa doon. Ang kailangan lang, nakikiusap namin, kung makikita nila din, yung sense of urgency, kaya direkta kami pumunta sa Korte Suprema. Hindi na kami dumaan doon sa hierarchy of courts na sinasabi. Parang yung sa COA, Jen, na pinag-uusapan ngayon, hindi isinantabi na lang yung Republic Act 9184, wala nang feeding muna, sapagkat hinahabol natin ang panahon. Ganun dito sa aming ginawa, dapat sana RTC muna kami. Pag natalo kami sa RTC, pupunta kami sa Papilis. Natalo kami sa Court of Appeals, at saka pa lang kami pupunta. Napakatagal yan, Kong. Dito sa petition namin, hinangad namin na dumiretso sa Korte Suprema, ipinaliwanag namin yung urgency ng aming pinakikiusap. Kapagkat kung kami po pupunta pa sa RTC at lockdown po ngayon, manaka-naka lang naman po ako yung ang litigasyon sa mga RTC. Baka 10 taon bago po makarating sa inyo itong aming petisyon, sayang naman po ang pagkakataon at yung hangarin namin na makatulong sana. Hindi po kami mga doktor. Hindi po kami mga doktor at kailanman hindi po kami nagpanggap na doktor, sabi namin. Ngunit, marami pong doktor sa ating bansa na kasama namin at napakaraming bansa sa iba't ibang bansa ang nagpapatunay na pwede pala natin gamitin ito. Ito ngayon ang titingin ng Korte Suprema at bukod pa sa mga batas na ginawa namin, oo nga naman, ginawa niyo yung batas na ito para magsansala nito. Ba't nga naman hindi niyo tinutupad to? So there is a sense of public duty sa panig ng mga respondents, ito yung FDA at saka yung DOH, in order to enforce a public right. Jen? Well, baka kasi yun ang nasa isip ng atin, baka akala nila maling avenue, kaya yun yung Korte Suprema. Pero at least sabi nyo nga, doon sa may mga pinagbabatayan pala tayo na in case na merong ganitong bagay, ay pwedeng mag-utos ang Korte, lalo na po ang kataas-taas ang hukuman, kapag tayo, gaya ngayon,
ay nasa panahon po ng emergency, Kong. Tama. At saka doon sa aming petition din, gumawa kami ng paghahalimbawa na talagang initsapwera nila yung I-15. Parang merong favoritism dito. Pinakita namin sa pamamagitan ng sariling dokumento ng DOH. Ito yung binanggit natin sa nauna nating pagtalakay. Merong 4 na produkto dyan na ginagamit natin ngayon, pero isa lang ang kategory. Remdesivir, I-15, yung face mask at saka face shield. Yung kategorya ng 4 na produktong ito dyan, iisa lang. Okay. Ang assessment ng Philippine COVID-19 Living Recommendation, itong 4 na produktong binabanggit ko sa iyo dyan, ang kanilang pagtaya, low quality o very low quality of evidence. Silang 4. Okay. Ganun ang pagtaya. Very low quality of evidence. So, Remdesivir, face mask, at saka face shield, ang common assessment, low or very low quality of evidence. Ano ang recommendation? Isa lang. Sabi niya ganyan, conditional recommendation. Okay? Conditional recommendation. Bakit ngayon yung 3 pinagagamit? Bakit hindi na isama? Hindi So ngayon, hindi ba gumagamit tayo ng face shield? Apo. Hindi ba gumagamit tayo ng face mask? Apo. O very low quality of evidence pala yan eh. Yung Remdesivir, ganoon din. Bakit yung Remdesivir pinagagamit sa ospital? Napakamahal pa. Sabi nila, binigyan naman po namin ng CSP. Oo nga, binigyan nyo ng CSP. Pero 5 ospital lang. Ang pinag-uusapan po natin, yung widespread utilization para sana mapansin natin, makalculate natin kung talagang bababa o hindi, kagaya ng nangyaring mga kaganapan sa iba't ibang bansa na gumamit nito mula sa mataas na rate infection din, talagang napababa nila. Kung nangyari sa ibang bansa, maaari ding mangyari sa atin. Ano naman ang wala sa atin din? Maaaring nakikipagsapalaran na kami. Ngunit ito ay isang bagay na pwede nating gamitin. Ito yung ating inihain sa Korte Suprema din. Ayun. Siguro kung ilatag natin sa ating mga kababayan itong bahaging ito ng ating diniscuss. Alam ko, sila malamang meron din ng kanyang opinion sa puntong ito kung ano. Kasi ang namuo lang sa isip ng iba kahapon, bakit sa Korte Suprema ay mga abogado itong mga ito? Di ba? Wala naman silang, hindi ba siguro wala, kundi ang kanilang expertise ay sa batas. Hindi naman sa aspektong pangkalusugan ko. At least, naliwanag niyo po yung bahagi na yan na kung bakit niyo sa Korte Suprema inihain po itong petition na ito. Jen, kaya naman dadalawa lang kami ni Kong Mike. Yung 3 doktor, yung isa ay hindi makapunta. Pero ang pakiusap ng Korte Suprema kasi sa amin din, hindi po kayo po pwedeng pumasok lahat. Tama po. Hindi po na pwedeng pumasok kaya lang. Kasi kontrolado ang sitwasyon Jen, hindi naman pwede napakarami namin doon. So, dalawa lang kami ni Kong Mike tsaka yung staff namin na talagang bali 4 lang yata kami nakapasok para matingnan lang yung physical na filing mula sa record section. At hindi naman kami nagtagal doon. Baka mga 2 minuto lang kami dahil yun ang usapan. May pakita namin yung physical filing kasi na-file na namin ito online pero kakailangan na ipakita namin yung hard copy din. Tuntunin kasi yun. Tapos lumabas na kami para doon na lamang kami tanungin ng ating mga mamamahayan kung ano nga yung basihan at bakit namin inihay ng direkta sa Korte Suprema. Well, doon sa sense of urgency kong, ang tanong natin niya siguro sa mga, mamaya, italakayan natin na harinawa, nakikinig po yung ating mga mahistrado ng kataas-taasang hukuman na aktuhan itong urgent petition po ninyong ito. Tama ka dyan. Ang layunin talaga ay preventive. Kaya nga yung pinipilit namin, preventive and early treatment. Kasi kapag ito tayo nakatulong din, ibig sabihin nun, kukunti, mababawasan natin ang mga taong pumupunta sa ospital. Kapag ka nangyari ang bagay na yon, pati yung ospital makikinabang kasi na-overwhelm na rin yung mga ospital din. Kung minsan nga, nag-i-improvise na lang sila kahit na yung mga opisina nila, ginagawa na lang nilang pati mga
pati yung paglalagyan mo ng mga emergency na pasyente, ay talagang nagkakanta-ugaga na rin yung mga ospital. Kawawa ang ating mga frontliners talaga sa dami ng pumapasok. Kung halimbawa, mapatunayan natin na merong efficacy talaga, mababawasan ngayon ang papasok sa ospital. Yun ang tulong ng IBM. Sapagkat mag-isa siya as preventive and early treatment drug gen. Tingnan mo, kapag halimbawa nasa ospital na, medyo hirap na rin yung IBM pag nandun na ka na sa ospital eh. So alin sa dalawa, maaring bawian ng buhay yung ating kababayan sa ospital, kung siguro dahil sa virus, o kung nakaligtas man siya sa virus, baka masawi din siya pag nakita niya yung presyo ng ospital na babayaran niya. Yung napakabahal eh. Either way, talo yung mamamayan, lalo na yung talagang hirap sa buhay na hindi naman niya kakayanin. Yung hospitalization, tingnan mo yung tocilizumab ngayon. Magkano yung tocilizumab din? 25,000 pesos per vial. Pero sa market price na, naglalaro na, nag-a-average sa 150,000. Saan naman kukuha ng ganito kalaking pera ang isang pasyente na talaga namang mahirap? Imposible na sa kanya yun. Kaya ang ating intervention din ay yung huwag siyang makarating sa ospital. Ito yung gusto nating ipaliwanag na mabuti. Napakalaki ng may tutulong na mapigilan natin yung pagdami ng mga pupunta sa ospital. Kailangan po maintindihan ng Department of Health na hindi po namin sila kalaban. Gusto po naming makatulong. Sino bang ayaw tumulong din? Sapagkat lahat naman tayo apektado rito. Huwag nating sabihin na tayo ligtas. Hindi ganon. Tayo lahat ay at risk sa panahon. Kaya lahat tayo, meron tayong obligasyon na tumulong sa anumang paraan. Kung halimbawa napatunayan ng mga doktor, mga ibang eksperto dyan, na ito pala'y delikado rin. Palagay, hindi namin gagawin ito dyan. Pero ang nababasa namin ay walang side effects ito eh. Kaya ang yun na nga po eh. Bigyan nyo na po kasi wala namang side effects. Yun nga po kung doon sa punto na yan eh. Doon ho lang naalala ko lang kasi nabanggit yung tocilizumab. Ano man tawag yan? Tosi. Ako pinaikli nila. Tocilizumab. Tocilizumab. Yan. Tapos ang leronlimab. Ayun na nga po. Kasi yung mga pangalan ay pinahihirapan tayo. Hirap na nga tayo. Pati pagbigkas ng mga pangalan ng gamot na yan. Ang hirap din eh. Ito ba'y sinasadya nila o hindi? Nako. Kasi noong nakaraang parang 2 linggo ata nakalipas, ini-announce po ni Yusek Berhere na ang presyo dapat ito naglalaro lang ng 13,000 to 25,000. Pero sa market po kung wala kayong mabili na ganung presyo. Gaya ng pinahayag ng DOH official, sapagkat ang pinakamura ata parang mga 50,000 per vial eh. Kaya tapos wala rin kasiguruhan kung talaga mailit ka sa buhay. Kung na siyang mapunta sa kalagayan na gumamit pa ng tocilizumab. Opo. Hanggat maaari ay wag nang makarating sa ganong kalagayan sapagkat walang pupuntahan yun din. O sige, palagay mo makakatulong sa iyo yung tocilizumab. 150,000, saan kukuha ng pambayad yung pobreng pasyente? Kaya tayo, sana gumawa tayo ng paraan na wag nang makarating doon sa kalagayan yung pasyente na magbayad pa ng ganon. 24 pesos, 25 pesos lang ang iinumin niya once a week. Depende sa pangangailangan ng kanyang katawan na talaga naman titignan ng mga doktor. May kanya-kanyang formulation ito dyan. Merong 15 mg, merong 12 mg, at sang-ayon sa body weight mo o kaya kung ano yung meron kang sakit. Pero panggamot ito at saka may pantulong naman ito dyan. May vitamin D, may vitamin C at saka kung ano. May component naman ito dyan. Bakit ayaw nilang tanggapin na ito'y pwede namang isang mabuting paraan? Ang problema kasi dyan, kagaya ng pinagsususpetsahan mo nung isang araw pa, ang mga malalaking pharmaceuticals ang nag-i-impluensya sa pagdidesisyon ng mga opisyalis sa DOH. So yan mga kabanat, yung napakinggan yung discussion ni na Congressman Marcolita patungkol sa gamot na ito mga kabanat. So yan, malinaw na talagang mayroon talagang mali dito sa Department of Health, no?
Nga lang, talagang matigas. Matigas talaga. Talagang mahirap. Mahirap kalampagin. At ngayon nga, tila tandaan, step by step. Pero pag basihan mo talaga mga kabanat yung mga reaksyon nitong nasa Department of Health, sobrang huli na eh. Sana noon pa pinayagan na nila yan eh. Ayun, humantong pa sa ganito. Kasi alam nyo mga kabat, ang analyze ko dito, no? Ang pagsampa ng mandamos sa isang namumuno sa isang bansa ay napakalaking kahihiyan yan. Isang dagok yan sa'yo eh. Imagine mo, sampahan ka na mandamos, ibig sabihin, ikaw ang namumuno, parang inutil ka. Yun ang nakikita ko dito eh. Halimbawa, sampahan mo ako ng kaso, parang mandamos, ibig sabihin, lumalabas na ako, wala akong kwentang namumuno. Kasi parang bingi ako at saka bulag eh. Kasi ang ibig sabihin kasi ng mandamos niya, mayroon namang gamot na talagang sakita na nakakatulong. Hindi mo baga nagbingi-bingihan ka. Yun ang kahulugan dun eh. Lumalabas na itong sinampa na mandamos. Talagang dagok ito kay Secretary Duque at saka Domingo at iba pang namumuno dyan sa ating gobyerno. Kasi isang kahihiyan yan, kumbaga, kapag tinignan mo eh. Imagine mo, kaunahan natang nangyayari dyan sa ating bansa, itong nangyayari itong mandamos nito. Na ibig sabihin, itong ating mga nasa gobyerno, hindi nakikita yung katotohanan na ito. O di kaya ay tama yung sinasabi na mayroong sa likod ng mga malalaking sa ating mga ahinsya na ito, mayroong mga malalaking buaya na sa likod na siyang nagkokontrol sa mga ito kaya hindi makapagdesisyon ng tama. So tingnan natin kung anong reaction dyan. Baka alam naman natin talagang itong gamot na ito dadaan ito sa butas ng krayom. Kasi yung mga expert ni Doke, alam naman natin na hindi naman si Doke palang nagdidesisyon dyan, kundi itong mga private sector na dapat ito ay iniimbestigahan din eh. Sino-sino ba mga to? Ano bang relasyon nila sa mga big pharma? Dapat makikita eh. Kasi once nga may relasyon sila ay talagang ang idesisyon ng mga grupo na yan ay hindi batay kung anong ikakabuti ng bansa, kundi magdesisyon ng mga yan batay kung paano sila kumita. Yan ang realidad dyan. Dapat nga noon ay inimbestigahan. Alam na may haka-haka na sila. Dapat nag-imbestiga na sila para makita talaga kung sino-sino ba itong sa likod. Dapat putulin yung ugnayan sa pamamagitan ng private at saka public. Iba kasing gobyerno. Ang gobyerno dapat walang mag-i-impluwensya dyan na isang private. Alam natin pag private may business talaga yung hanap dyan. Kita talaga ng perang hinahanap yan. Yung government hindi Para ang layunin kasi ng gobyerno para sa taong bayan. Yung business ng private ay para sa kanila yan. Para kumita ng pera. So dapat hiwala yan mga kabanat Pero nakakalungkot na tila private sector yung nagdesisyon. Yung tinatawag living recommendation. Mga hindi ko maintindihan kung ano-ano yung pinagkukuhan ni Doke na mga expert daw. Tila wala naman nangyaring expert nila. Parang expert sa kamote. Diba? So yan muna ang opinion ko mga kabanat.